And magandang hapon. This is our Dark and Light Side episode 174. Ayun, alamin natin, no? Saan pa ba manggagaling yung mga problema? Walang kaubos ng problema ito. Okay? So, ngayon, hanapin natin yung punot dulo at yung posibleng solusyon. Kukuha tayo dito ng tatlo and then mamaya, dito sa light side naman, kukuha na naman tayo ng another tatlo. Sa gustong magpa-ritual, sa gustong magpa-reading, sa gustong magpagawa ng um, mga charms nila, sabihin nyo lang po, message lang po kayo. At sa mga hindi ko pa nasagot, sasagutin ko po kayo maya-maya. Okay? Una. Huy! King of Swords. Pangalawa. The Four of Pentacles. And pangatlo, the World. Ito kakasabi ko lang din eh. 'Di ba? Ito yung isang tao na naging sentro ng buhay mo, no? Na pati budget mo sa kanya na. Siya na lahat, siya yung buhay mo, siya mundo mo, siya mahal mo, siya lahat. Na nagiging tampulan kami minsan ng mga galit ng pamilya mo, kaibigan mo, dahil wala ka nang ginagawa kundi para sa kanya. Lahat. Tingnan natin dito anong kwento. Una, this is the Eight of Swords. Pangalawa, the Three of Pentacles. And pangatlo, ay nako, the Three of Swords. That's the pain. So ngayon, puro yata itong masasakit ngayon, 'di ba? Kasi ito, yung unang baraha dito sa light side is isolated ka na. Wala ka nang magawa, no? Naubos mo na lahat ng pagkakataon, nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin, no? Andi dito na yung pakikipag-collaborate mo sa tao, sa mahal mo, sa pamilya mo, pero nasasaktan ka pa din. 'Di ba? Tao ka lang naman. So ibig sabihin, nauna kasi dito yung sakit. Ito yung nawalan ka na ng sources, nawala na lahat sa'yo. Dito naman, ito yung mga dahilan kung bakit nawalan ka ng lahat. So, kung may hahalin tulad ko ito sa isang relasyon, no? Ito yung pinakamaganda kasi yung example sa relationship. Kung ikaw, halimbawa, no, mapababae or lalaki, nagmahal ka, yun yung kasalanan mo. Nagmahal ka ng sobra. Ibinigay mo lahat. Sobrang pagmamahal, sobrang pagbibigay ng pabor, sobrang pagbibili ng kung mga material na bagay, pagkain, lahat-lahat na sumobra. Na sa kanya na umiikot ang mundo mo. 'Di ba? Dumating sa punto na wala ka nang maibigay. No? Wala ka ng trabaho. Wala na lahat. 'Di ba? Hanggang sa dumating sa punto na tinalikuran ka niya. At yung naging kaagapay mo, kasangga mo is yung kaibigan mo na lang. Dahil nasasaktan ka, nasusugatan ka. Dahil ipinagpalit ka sa iba. Ito yung pinakamasakit. Natanggapin mo na ipinagpalit ka sa iba. Ngayon, kung nangyari yan, tanggapin mo, 'di ba? Pero kung ayaw mo ito mangyari sa'yo, iparitual mo, yun lang yun, no? Lagyan mo ng proteksyon ang relasyon ninyo. Ipa-cleansing mo siya, ipa-cleansing mo din sarili mo. Nang sa ganon, gumaan at tumakbo ng smooth ang relationship ninyo. Dahil kung kaya mong ipusta ang buhay mo, puso mo sa kanya, ipusta mo din sa ritual para manatili siya sa'yo. At huwag kang magsayang ng oras dahil ang bad karma ay 20 years, ang good karma ay 20 years. Hindi mo rin alam kung nasa good or bad karma ka ba. Okay? So kung gusto mong malaman kung nasa good karma ka, magpa-reading ka. Kung gusto mong malaman na bad karma ka, magpa-reading ka. At huwag mong isaalang-alang na sasabihin mong ipapasa Diyos mo. Kasi minsan,
yung kalaban mo hindi naman yung sitwasyon eh. Yung kalaban mo is yung karibal mo. Minsan, yung iba, pinapakulam ka, barang ka, sinusumpa ka. Eh, lalo na kung in-laws mo, di ba? Yung sinumpa ka ng mother-in-law mo, father-in-law mo, yun yung pinakamahirap. At yung pinakamasaklap is kapag yung nagsumpa sa'yo ay patay na. Dahil dapat diyan agaran mong gawan ng paraan dahil nga patapos na ang karmic cycle at November 19. Kung ano, kung ano ang sitwasyon mo sa November 19, yan na yung magiging sitwasyon mo 20 years onwards. Okay? So kung ayaw mong malugmok sa loob ng another 20 years, gawan mo ng paraan na matanggal lahat ng kamalasan sa buhay mo, matanggal lahat ng problema mo sa finances mo, problema mo sa love life mo, sa family members mo, ganun, sa health mo. Kasi kailangan mo eh. Di ba may kasabihan, kapag nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So gumawa ka para masolve mo lahat-lahat. At kung sasabihin naman natin sa ritual, kung gaano kalaki yung problema mo, dapat ganun din kalaki ang solusyon. Tatapatan mo yan para matakpan. Di ba? Minsan nga dapat higitan mo pa para hindi na siya lumaki lalo. Ganun yun. So kapag naglagay ka ng botones, 'di ba, sa sarili mong damit, kung gaano kalaki yung botones, ganun din kalaki yung butas o yung halis nun para magkasya. So yung ritual ganun din. Kung gaano kalaki ang problema mo, ganun din kalaki ang solusyon nun. Okay? So maraming salamat po. Proceed tayo sa Real Talk right after this. Good afternoon.